I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload pages updates. Ayan po, no? Kung nakikita nyo, well, ang buong mundo nakamonitor sa atin. Yung sunod-sunod na lindol, bagyo, at laging may tulong yan yung mga iba't ibang bansa sa dako ng mundo. Diba? Sabi po rito mga kababayan ng bagong Pilipinas Chronicles, ayan o, sabi dito PBBM leader na katiwalaan ng buong mundo. Yes, totoo naman yun. Isang patunay na malakas na ugnayan at tiwala ng pandaigdigang komunidad. Inanunsyo ni Trump administration ang $250 million, 13.8 billion na tulong para sa Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang laki nito mga besa, $250 million sa bagay, equivalent to Philippine money. Aba, talaga naman na, ayan, pag mabait ka kasi, yan po ang tawag dito, yan po ang resulta. God is good all the time talaga. Diba? Alam niyo naman to, si President Trump, malapit ang loob nito kay PBBM dahil si dating First Lady Imelda Marcos, magkaibigan na ito, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, Kung natatandaan nyo, yung buildings na pinatayo ng dating Pangulo dyan sa Amerika, yan po ay pag-aari ng Pilipinas. Ang ginawa ng sumunod na administration, bininta, mga kababayan. Bininta. Ang tanong, nasaan na kaya yung pinagbintahan ng mga buildings ng Pilipinas, dyan sa Amerika? Nasaan kaya yun? Sana kaya nila pinaglalagay, no? So, ang isa sa mga, yun, ito base ito sa nabasa ko, hindi, matagal na yun tawag dito, isa si Trump na nakabili nung isang building. Biro nyo yun. Grabe So, yan. Kaya, nung bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Amerika, diba tinanong ni Trump kung kumusta yung nanay niya. Sinabi naman ng Pangulo yun Ang pundong ito ay lalaan upang palakasin ang ating mga health system, pagbutihin ang disease detection at response capabilities, at palawakin ang maternal at child health services. Mga proyektong direktang makikinabang ang bawat pamilyang Pilipino, sigurado yan. Totoo yun. May pupuntahan itong pundo itong binigay ni President Trump, maniwala kayo. Hindi ito basta tulong, ito ay kumpirmasyong na respeto at pagtitiwala ng ibang bansa sa liderato ni PBBM. You see, sa kanyang mahinahon ngunit matatag na pamumuno, malinaw na direksyon at malasakit sa mamamayan, muling bumalik ang tiwala ng mga dayuhang kaalyado sa kakayahan ng Pilipinas. Agay. Diba? Sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr., ang Pilipinas ay hindi na lamang tumatanggap ng tulong. Tayo ngayon ay partner na pinapakinggan at pinapahahalagahan. Yes, mula umupo si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, nakikilala tayo sa buong mundo. No, sa totoo yan, ang daming award na nakukuha ng Pilipinas. Tulad yung Pasig Esplanade, pinaka-Asian Townscape Award. Diba? Napakagaling, ang dami pa sa totoo lang. Tsaka yung, remember, yung banknote natin, yung bagong pera na 1,000, mga bes, nanalo ng award yan sa under the Marcos administration. Ang dami. Mga patimpalak sa buong mundo, nanalo ng ating mga kababayan. Oo, kaya sabi ko nga, pag mabait ang Pangulo, hindi pala away, tulad ni Sara Duterte, mga DDS, mga palaaway, talaga maraming blessing na darating. Diba, sabi nga na si Biblia, huwag kang gaganti, ako na ang gaganti sa kanila. Sabi ng Panginoon po yun, stay humble, down to earth. Tama nga din yung sinabi ng Pangulo, hayaan mo sila manira sa'yo, gantihan mo na lang sila ng magandang kabutihang gawa.
O, di ba? Yan naman ang ginawa ng Pangulo eh. Kasi sabi ng Pangulo, kung pinapatulan mo ngayon yung mga yan sa social media, patulan mo sila ng patulan, walang mangyayari. Marami akong trabaho, focus ako sa pagtulong, lahat. Marami, tama naman siya. Ayan mga bes. Trump administration maglalaan ng 250 milyon na assistance sa Pilipinas sa pumuno ni PBBM. Mas matatag na ugnayan at mahusay na pamahala ni PBBM ang naging dahilan kung bakit patuloy ang pagtitiwala ng US sa ating bansa. Yes, sabi ko nga mga kababayan, malapit po si President Trump, no? Kay PBBM, gawa nga sa kanyang magulang. Ay naging malapit si President Trump sa dating First Lady Imelda Marcos. Napakagwapo ni President Trump nung panahon na yun, mga bes ha. Alam nyo, ito may naisip ako. Dahil dito, sa tulong ni President Trump kay Pangulo, walang kumbaga, walang humpay na tulong na laging ang Amerika nandyan. Sa totoo lang, ako kung pagpipilian ako China at saka Amerika, ay sa na lang ako sa US. Ang ibig sabihin, yung walang sawang pagtulong sa ating mahal na Pangulo, ang Pangulo ng Amerika, na si President Trump, lagi nandyan, no? So, sabi ko nga, pag mabait kang Pangulo at magandang pamumuno mo, maging kumbaga, malapit ang mga kalooban ng mga world leaders sa iyo kasi mabuti kang tao, hindi ka pala away. 'Di ba, kahit inaaway na nga tayo ng China, pero still pa din ang pakumbaba pa rin natin sa China, no? Kaya hayaan mo ang Diyos na magparusa sa kanila. Sabi nga ni Lord, huwag kang gaganti, ako ang gaganti sa kanila. 'Di ba? So, ako mga kababayan, ito naisip ko. Ewan ko lang, correct me if I'm wrong dito sa naisip ko. Alam, hindi kailanman na magtatagumpay yung mga nagpaplano na patalsikin ng Pangulo, even ng mga retired generals. Huwag niyong tatangkain kasi si PBBM, mahaba po pasensya niyan. Hanggat maaari, walang masasaktan. Kung magrarally lang kayo. Pero yung nanggugulo kayo, bato kayo dito, bato doon, tapos manununog kayo, sunog dito, sunog doon, o tatangkain nyo pang akyatin ng Malacanang at sirain ng gate, di ba? Yung mga ginagawa nyo last 2021, wag nyo na pong gagawin yun, dahil siyempre pag nangyari yun, ang marsyalo hindi po malayong gagawin ni Pangulong Marcos Jr. na idedeklara yan. Di ba? Dahil diyan, no? Kaya nga maghunos dili tayo. Maghintay kayo sa 2028 kung gusto nyo. Pero yung gusto nyo mangyari, papalitan si Pangulong Marcos Jr., malabo po mangyari yon, mark my word. Kasi pag tuloy-tuloy ang panggugulo nyo, no? Pati mga military kalabanin nyo. Hindi mag-atubali yan. Nahihingi ng tulong si PBBM kay President Trump. Sasabihin niya, Mr. President, kindly help me. Di ba? Pag-send ka dito ng US military para mawalis itong mga naghahasik ng lagim sa bansa ko, sa mismong administration ko. Ay hindi nyo kayang patalsikin si PBBM. Dahil isang tawag niya lang yan kay President Trump, matik yan. Delikado kayo. Totoo yun. Naisip ko po yan Pag sobra-sobra na yung panggugulo, na hindi makontrol ng Philippine military, sigurado yan. Isang tawag niya yan kay President Trump. Alalahanin yun, dito yung IDCA sa Pilipinas. Hindi mag-atubili yan. Pag isang tawag ng Pangulo, naku po, kaya lagi kong sinasabi, kahit kailan hindi po kayo magtatagumpay sa pabagsikin ng Pangulo. As long as na magaling mamuno, magandang kanyang pamamalakad, kami satisfied na kami sa ganyang magandang kawanggawa niya. Well, DDS lang naman hindi satisfied Yun lang mga bes.
Kaya maraming salamat kay President Trump sa kanyang tulong. Always nandyan ang Amerika. Kung pagpiliin nyo ako, Amerika at saka China, ay wag na oy. Wag nang tsekwa. Mas masahol sa ano yun, sa mga may sungay. So yun mga best, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.